Okay, so error. Bakit error? Kasi bawal pong mag-speed test yung mga nasa hotspot users. Try natin sa fast.com. Yan, bawal din po mag-speed test sa fast.com. Ito, yan, bawal din. Sorry po sa hotspot users, bawal kayo mag-speed test. Bawal mag-compare ng speed, sorry po. Guys, meron tayong bagong package. Galing pa rin sa ating Master Sir Albert Pangilinan. So meron tayo dito Compass WA820. Wow! WA820. So mas mababa siya ng konti kay UFO na WA933. So ito yung yung package niya. So meron siyang 4 pieces na antenna pang 2.4 GHz at saka 5 GHz. Hindi lang po sure kung kung Wi-Fi 6 ito. Ayan, meron po nakalagay. Ayan, 5G. At saka 2.4 GHz yan. Wala kasi tayo kasama mag-record. Busy ang mga person. Yan, 5 GHz. Tapos, yan, 2.4 GHz. So, para siyang para siyang fluorescent lamp. Yan. Para siyang fluorescent lamp. Yan o. Tapos, yung dulo is anong tawag dito? Parang sa ginagamit sa mga parabolic. Yan. N7, gano'n na ba? Or, basta yung ginagamit sa parabolic. Ganito po. Yan. Then, yung main box natin, ito siya. Yan. Yan. So, medyo malaki-laki siya. And, ito na siya. Yan. Yes. Opo. Yes, sir. Ito po yung pang tapat ni Compass Wavlink. Kalimutan ko na kung anong model ng Wavlink. Basta ito yung niya. So, metal. Mabigat po siya. Yan, mabigat po siya. Then, meron siyang 4 na tornilyo dito. Lalagyan ng bracket. Tapos sa side, meron siyang mga pailaw, power, ethernet, 2.4G, 5G. Sa kabilang side, yung kanyang sticker. Sa top, wala. And sa bottom, so meron tayong 2.4 and 5 GHz. Tapos yung LAN cable mo. Then meron tayong grounding. Yan, ano pa bang nasa box? So, warranty card. Yan, Compass outdoor. Warranty card. Then, meron tayong bracket. Mabigat din. Then, meron tayong ito. Yung kanyang saksakan plug is may ground, tapos so kailangan natin ng adapter dito. And then meron tayong sige nga, ano kaya to? Meron tayong yes. Yan, POE.
So, yung POE niya mas maliit kaysa dun sa UFO. Kung na-follow ninyo yung video natin, mas nauna yun yung UFO. Yan. So, 48 volts lang ito. And then, meron pa tayong box dito ng mga katornilyuhan. Yan. So, dito ko na lang ibabagsak. Yan. So, parang parabolic siya. Ganito yung mga ginagamit na brackets sa parabolic. So, yan ang laman ng ating box. Okay, so ang pinakauna nating gagawin, syempre is ilagay itong kanyang... Yan, wala kasi tayong tagahawak. So, ilagay ang kanyang bracket. So, meron siyang apat dito na, I think this is 12. Yan, pinakamay lang natin kasi nagtago yung mga tools. So, try ko pong hanapin yung picture ng isang tropa natin na naglabas ng kanyang nabaklas na WA820. Kung ano pa yung laman ng loob. So, pagka kaliwete, syempre ganyan. Pagka kanawete, syempre ganyan. So, ganito na lang. Yan, kamay muna. Saka na natin higpitan. Pagka ite-testing na natin. Ay, kapag i-deploy na natin. So, bali po ito, bigyan ko lang po kayo ng konting kwento. Mas nauna po tayo nakahawak nito, WA820, kaysa doon po sa UFO. Pero, yung nauna kasing unit natin na ganito is dineploy natin kaagad. Kaya hindi nagawan ng matino-tinong review. Ngayon, dahil sa awan Diyos at sa awan ni Sir Albert, meron siyang naiwan at naitagong unit. Kaya ito tayo ang magre-review ngayon ng kanyang naiwang unit. So, ito muna. Dami siyang washer. Yan. Tapos medyo malaki yung kanyang bracket, pang malalaking tubo. So, nai-post na namin sa page yung deploy namin ganito. Mababa lang yung pinaglagyan namin, tapos hindi pa namin masyadong na-i-video yung pag-setup. Puro lang, nagmamadali kasi noon, puro deploy. So, hoping na maayos yung ating pag-video na ngayon. Yan, so, ganyan lang po. Ay, sorry, may nakalimutan ako. Hello pa bracket nito. Ay, naku naman talaga. Yan, ganyan pala dapat. So, shout out na naman sa ating dalawang Lodi. Ay, hindi pala dalawa. Isa lang pala yung nag-message na nabudol na naman ng ating video sa Compass UFO. Tinatanong niya yung DFS tsaka, yan siya tinatanong eh. DFS tsaka isolation. So, konting background lang po dun sa DFS. DFS, tama ba yung DFS? Dun sa isolation muna tayo. Pag ginoon po yung isolation, meaning, pagka madami po kayong AP sa network ninyo, sample po, is di ba sa isa lang kayo connect, minsan sa ISP lang kayo connect, tapos ma-open nyo na lahat yung mga access points nyo. Yun po, pag naka-on po yung isolation, ibig sabihin, pag naka-connect kayo sa ISP nyo, kung saan naka-connect yung bendo at yung mga APs, hindi nyo na sila basta ma-open. O, dito sa Compass, yung kanyang 192.168.10.1, ma-open mo siya. Kung meron kang nakalagay na TP-Link dun sa network mo, ma-open mo yung 192.168.0.1. Mga ganun po, ma-open nyo. Pero pag naka-isolate, hindi na siya, bawal na sila mag-communicate. Yan. So, ito pong next, itong 2.4 GHz mo. Tapos, pakita ko po sa inyo, itong niya, nakalagay dito is IP68. Ayan. Natanggal din po ito. Yan. So, yan po yung Ethernet. So, ito yung kanyang rubber seal. May rubber seal siya. May rubber seal din dito. Ito may hati yan para pwedeng pagkasahin yung RJ45. LAN cable, pagkakasana. Yan.
Tapos kung gusto nyo mag-add ng grounding, so pwede pong maglagay dito ng wire. Ngayon, hindi ko na ata may balik. Ayun na yung kumagat. Ayan. So, ganyan muna for the meantime. Then, ganyan po yung kanya magiging orientation. Ganyan po. Ganyan po. Tatayo siyang ganyan. Yan. O, diba? Ganda sana kung pati itong mga antenang pababa ay umiilaw din, no? Para parang fluorescent talaga. Tapos, ito naman po yung kanyang POE. Ayan. So, ito yung, ewan ko, paurong yung improvement ni Compass. Dapat sana, hindi niya tinanggal yung nalagyan ng tornilyo dito. Dinagdagan pa niya sana, pati sana dito sa harap. Kasi ito, ang hirap i-mount ito sa loob ng bendo box. Kaya ginagawa namin, dinidikit namin muna, tapos nilalagyan ng tornilyo. Tapos ididikit ulit. Okay, so, ayan, ito po yung kanyang adapter. Plug ka ko sana, yan po. So, kung hindi kayo masyadong metikuloso, pwede nyo namang palitan ito ng pang Philippines, yung dalawa lang. Pero kung medyo ma-arty kayo, tulad namin, gusto nyo kung ano yung nakalagay na adapter nya, yun din ang ilalagay. Pwede pong bumili ng adapter na yung may negative, may ground ka. Sana may ground para gamitin dito. Yan po. Ang gagamitin nating pang testing dito sa ating WA820 ay, yes, isang malupit na latest HAP AX2. Yan, HAP AX2 po, ito po yung ito yung kapatid ni HAP AC. Yan, HAP AC. Yung feel niya parang HAP AC. May, alam niyo yung plastic na may leathery texture, parang ganun. Pero ito, si HAP AX2 is router OS 7 na siya. At for the first time po nating configure ng router OS 7. Wow! Ayan, mas maganda yung niya, built niya. Ang daming pasukan ng hangin. So feeling ko hindi ko siya binuksan kasi hindi po kasi sa atin ito So shout out Sir Ryan sa pagpapahiram ng iyong unit. For review and configuration, PM lang po kayo sa aming Facebook page para ma-remote po natin. May requirements lamang po doon na mga kailangan para po ma-remote namin kayo. Syempre, wala na po tayong config first. Sana may magpahiram din ng HAP AX3, Yan. So, ito po, wala po siyang ilaw dito sa harap. Yan, wala po siyang ilaw dyan sa harap. Limang port din yan. Tapos, dito sa top, yan yung ventilation. Yan sa side, sticker. Ayan, HAP AX. Indoor use only, of course. Dito sa likod, dito po yung mga niya, yung mga ilaw niya. Dito po, ayan po. Ayan. Ilaw niya 1, 2, 3, 4, 5. Ayan po. Diyan po yung ilaw niya, wala sa harap. Sa other side, meron tayong mode. So, pero ito, kung hindi ako nagkakamali is Wi-Fi 6. Tapos meron siyang stand. Ayan po, stand. Meron siyang stand. Dito sa side or pwede ring dito sa baba. So, pwede siyang i-mount ng paganyan. Paganyan, pwede rin siyang i-mount ng paganyan. O, di ba? Stig. Kaya siya pwede siyang tower type, pwede siyang desk type. Or flat. Yan. So, ang kanyang power adapter po ay 24 volts by default. Tulad ni Hex.
Yan, 24 volts by default. Yan po. So, ang configuration po nito, para po may background tayo, is port 1, ISP syempre. Port 2 is LAN base, Nodemco. Port 3 and 4 is access point. And port 5 is a 15 Mbps limit na router. Yan po ang kanyang config. So, ito po is naka-config for Wi-Fi. Wow! And may Telegram sales, Wow! may online sales, Wow! may remote monitoring. Sasabihin din niya kung kailan nag-login yung mga users mo, kailan nag-log out, ilang data ang nagamit. Ganon din yung mga clients mo, hotspot clients mo. Sabihin niya ilan ang hinulog, ilan ang in-extend, etc. And ano ba? Bawal ang torrent, bawal ang tether, bawal i-share ang iyong connection. Ano pa? Naka-anti-lag, gaming priority, yung mga term na ganon. Wow! So, ito-test din natin yan. And ito ang ating board is hindi rin po sponsored ito. From sa ating admin, Rodel Tagibe. Ano na kasing pangalan ng board mo, sir? Kalimutan ko na. Pwedeng land base, pwedeng wireless base. So, meron din tayong Nodemco, walang sponsor, syempre. And ang ating coin slot na gagamitin for today's video ay Buntek, kasi tinetest natin si Buntek para dun sa ating review of Buntek versus Alan. Yun. So, hindi rin yan sponsored, syempre. Pero, malay nyo sa mga susunod nating video baka naman may mag-sponsor na. Baka naman. Diba? Okay, so yan po yung mga gagamitin natin para sa video natin. Grabe, ito lang yung itetest mo tapos ang daming ano. Okay. ito lang po ang itetest natin. Ayan po, so ito po yung ano niya, yung paglagay ng kanyang LAN cable. So, una, yan, papasok muna natin yan. Oops. Naku po. Yan, papasok muna natin yan. Yan. Pag nakapasok na, susunod natin ito. Itong block. Ito, may hati. Tingnan nyo guys, gaano kahirap nang walang tagahawak ng camera. Then, papasok po ito. Yan. Saka natin ilalagay dito. Ayun, kita nyo? Light na siya. Power. Yan. Then, saka natin titornilyo. And, lastly, itong block, papasok natin dito. Parang seal lang siya ng gripo. Yan. Then, saka mo siya hihigpitan. Okay. So, ayan. Naka-on na yung kanyang 2.4G, yung 5G na lang. And yung Ethernet. So, sasaksak ko na po itong papower ko na po itong HAP AX2. Ayan. So, iilaw lang po siya ng blue. Then, dito po siya sa likod, iilaw ng mga Ethernet. Ayun. Ether 5, tsaka Ether 1 yung umiilaw. So, ang ating ISP, ayan po, itong blue. Then, itong gray is para sa node. Hindi ko pa sinaksak. Then, itong isang gray, port 3 is AP. Then, itong port 4 is nilagay natin sa laptop para matest mamaya kung sure na ba na
15 Mbps lang yung bigay ng port na yan. And ang ating ISP ay, of course, powered by Starblink. Okay, Starblink. So, ayan. Umilaw na yung kanyang 5 GHz and Ethernet port. So, gumagana na. So, wait lang. Yun pa lang itetest natin, ano? Baka makalimutan natin. Yun ang itetest natin. Earn up to $30 per 1,000 clicks on linkforties.net. Launch now. So, ayan guys, gagamit na lang ako ng laptop para hindi magalaw. So, dito, yan, nag-static po ako. Ayan, naka-static ako. Yan, para mapasok ko yung admin. So, kung makikita po ninyo, yan. So, admin lang. Then, gagawin natin siyang access point mamaya. Pero, walkthrough muna tayo. So, alam niyo naman yung mga setup ni Compass. Halos pare-parehas lang naman. Then, dito sa network, meron tayong VLAN. Yan, VLAN ready na siya. Pero hindi ko naman siya i-VLAN. Then, meron din siyang LAN. And then, editable na yung domain name. Galing. And, wireless. Ayan, 2.4 GHz and 5.8 GHz. Ang titignan lang natin dito is kung ilan ang yun. So, may advanced settings siya. Ayan, ito po yung tinatanong sa atin noon, isolate. And kung ilan ang pwedeng idagdag. So, tignan natin kung ilan ang pwedeng idagdag. So, yan, max na po yan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 po dito sa may 2.4 GHz. And dito naman sa 5 GHz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 din. So, 7. 14 lahat na SSID na pwedeng naka-VLAN tag at hindi naka-VLAN tag. So, hindi naman po ganoon gagawin natin. So, pinapakita ko lang sa inyo na pwede siya hanggang 14 na SSIDs. So, dito muna tayo. Balik muna tayo dito. Hindi ko naman gagawing masyadong madaming SSID kasi baka mas lalong maguluhan yung mga clients. So, dito po sa 2.4, ginagawa natin is 20 MHz. Yan, hayaan mo lang China yan. Then, auto lang yan. Lalo na kung base mo naman yan. Then, 100 TX power. Then, wag mo nang galawin yan. Tapos, kung gusto nyo naka-on yung isolate, pwede nyo i-on yan. Okay, so palitan lang natin ng pangalan. Gawin natin yan, ganyan. So, wala akong VLAN tag. LAN lang siya. Then, sa 5.8, gawin ko lang siyang pinapangalanan ko siyang ganito. Para alam nila na pag mag-ML sila, dito sila sa 5G mag-connect. And then, itong SSID na pang-admin, hindi ko po yan ginagamit. Though, pwede nyo siyang i-on para exclusive na para sa inyo. Yan, pwede po yan. I-on nyo yan, tapos i-on nyo yung isolate. Good combi, para po maganda. And then, yan, tama. 80 MHz. China lang, auto, 100%. Okay. O, yun lang po. Then, sa users, hindi ko siya muna isa-save. Mamaya na lang po. And then, manage config. So, internet detection, enable. So, pwede kayong mag-save ng config nyo galing sa ibang WA820, tapos import nyo na lang dito. Upgrade. Check natin mamaya kung ito ang latest.
Reboot. So, itong reboot, meron din siyang, tulad po kay UFO, meron siyang time reboot, interval reboot. Then, change password. Of course, wag nyo pong kakalimutan yan. Kailangan nyo pong palitan yan. Then, confirm, syempre. Yan. So, nagbago yung kanyang status. So, ayan po. Dito po ninyo makikita, naka-use siya as repeater pa lang by default. Sa wizard, pwede natin siyang palitan. So, palitan ko na para makita ninyo. And, dito po sa IP address, lalo na kung gagamitin nyo para sa Wi-Fi 5. Gamitin ko is 20. Yan. Dapat nasa network po siya. Yan. Then, compass, palitan ko siya ng dito naman X. Okay, so yan na. Kailangan nating mag-connect ulit. Nagpalit pala ako ng ng IP. Sorry. So, ito po yung static niya. Static 20. So, kapag i-static po ninyo yan dito, yan. So, that would be 20.0.0.4 na lang lagay ko. Then 20.0.0.20. Yan. So, tandaan po ninyo, yun po yung static niya. Ganun po. Then, wizard, okay na. Naka-AP mode na tayo. Ayan po, sa status. Naka-AP mode siya. Then, sa network, VLAN, LAN, wala na. Tapos na tayo kanina. So, VLAN, hindi naman ako gagamit ng VLAN. Sa LAN, okay na. Ayan, okay na. DHCP, naka-disable na. Automatic siyang nag-disable kasi si MikroTik ang magbibigay ng IP addresses. Wireless, okay na. Sumama na. So, off ko lang yan. Off pa rin yan. Then, users, okay na yan. Ako lang naman nakakonect. Then, change password. Change password ko na. Time setting. Okay, time setting. Naka-enable yung internet sync. So, mag-automatic ito mamaya. Ilipat lang natin siya sa, Taipei. Yan. Success, then confirm po dito. Yan. Yung logs, makikita natin yung mga logs niya. Yan. Yan. So, okay na po. Okay na po. So, kung Wi-Fi 5 man siya ilalagay or sa MikroTik, okay lang naman yung static niya. Ang ibig lang sabihin noon po ng itong static is kung saan nyo i-access itong dashboard na ito. So, you can choose. So, ito, pwede kahit hindi Wi-Fi 5.
ready na rin siya for Wi-Fi 5. Okay, so salpak na po natin sa ating MikroTik. Ito na yung setup mo, sir. Hub AX2, port 1 is ISP. Ang gamit nating ISP ay Starlink. And port 2 is ito yung Bendo using custom board at Buntec coin slot. Then port 3 is AP. Yan, ang gamit nating AP. So, may 5 GHz. And then, port 4, walang laman. And then, port 5, yung nakalimit na 15 Mbps. Ito po, nandito sa atin. Naka-connect sa ating laptop. So, nandiyan yung Winbox naka-open. Then, testing natin. So, ayan, connected na po ako. Ulitin na lang natin. Okay. So, dito po tayo mag-connect sa Piso Wi-Fi ML 5 GHz. Yan. Yan. So, auto open siya. Open yung portal. Yan po yung portal natin. Nakalagay na. RNR Piso Wi-Fi. And ito yung rates. Yan. Piso, 10 pesos, 20 minutes validity, 5 pesos, 4 hours, 8 hours validity, 10 pesos, 1 day, 2 days validity. So, dito, pwedeng mag-insert coin, pwede ring mag-member login, yung mga gusto nyo na mag-connect na lang, hindi na sila maghuhulog. So, meron din tayong additional movies, yan, pero ganyan lang siya kapag hindi ka naghulog. Kailangan nating mag-insert coin. Mabalingan ti at tinagiti piso, 5 jesken buo nga 20. Sagay sa nga irigreg, tap no mabasa nga nalaing. Tandaan ang mga kada jes mo keta the points na iso nga agregreg ti adu. Done paying tayo. Yan. So, para ma-open, yan, connected na ako. Pero para ma-open yung portal ulit, is punta tayo sa Chrome. And then, lagay lang natin piso.wifi/status. Yan. So, yung nilagay ko po ay good for 2 days and 19 minutes. Yan. So, pwedeng i-pause hanggang sa validity niya. Then, ito, movies. I understand. So, magkakaroon na siya ng laman. Yan. Kung gusto nilang manood ng movies. Nag-update po ito by and by. Yan. Ngayon, i-check naman natin yung speed ng port 5 kung working. So, fast.com. Yan. Kalimit ba sa 15? Yes, so 15 nga. Yan, 15. And then, try natin sa speed test. Okla. Minsan, sa ibang ano po, hindi siya nag-i-speed test. Dito lang sa port 5, pwede mag-speed test. Yan. So, ayan, maliwanag, SpaceX. Yan, so, ayan, nakalimit siya sa 15. So, tama naman po. So, Starlink po yung IP nito. Pero kahit PLDT or Starlink, same lang din. Hindi ma-open yung DC or yung ano, yung portal ng admin. Yan po. And
try natin dito sa hotspot Okay, so error. Bakit error? Kasi bawal pong mag-speed test yung mga nasa hotspot users. Try natin sa fast.com. Yan, bawal din po mag-speed test sa fast.com. Try natin sa speed test ni Google. Ito. Yan, bawal din. Sorry po sa hotspot users, bawal kayo mag-speed test. Bawal mag-compare ng speed. Sorry po. So, ayan, connected na tayo. Pakita ko lang ulit na nasa ano ako. Ayan, nasa Piso Wi-Fi ML ako connected. Ayan. Dito po. Ito po yung ginagamit natin. Yan po yung ating access point. Yan, so connected Tapos mag-ML tayo. Check natin dito sa may network. So far sabi niya ang router latency ay 6 ms at ang residential broadband delay ay 2 ms. So ang network delay ko ay 6 ms. Check natin yung Realme tayo, wala tayong matinong wala tayong pang iPhone. So tignan natin kung legit ba in-game na naka Starlink. So sige, classic na lang, classic. Oh yeah. Okay, mabilis naman yung so ano tayo? Okay, oh no. Okay, mag-Bexa na tayo. Hope will find a way, even when all is forlorn. Hope will find a way, even when all is forlorn. Mukhang okay yung line-up namin. Matitino yung mga kasama. Sana maganda yung pagkaka-record, sana walang hardware issue. Walang biglang magko-close. Walang biglang nagfe-frame drop. Grabe, 100% na silang lahat. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! So far, All troops deployed! Till Richburg highest. breathes again. frame drop stuff. First blood! Request backup! The enemy has been slain!
nagpe-frame drop lang tayo. Yun ang I was supposed to marry him, and Miss Gallant have been slain. Such a painful goodbye. An enemy has been slain. Huwag daw niya matalo. Tayo pa lang naman ang natatalo ay namamatay. Such extravagance. Nice. Well done. Oh, ready. That's it. Mega kill! Your team destroyed! My people are calling to me. Kayo na bahala The silence of Necrokeep is too cold, too loud. sa ating setup, pero sa side ko po is kayo na bahala mag-observe ng ping, pero sa side ko nagpe-frame drop talaga, hardware issue. This is not the end for us. Ally has been slain. Unstoppable! Down, we hold on. Slain. For Necrokeep! だがまあ、多少は楽しめたぞ。Launch attack! Your team destroyed! Mega kill! Launch double kill! Ult is ready. Despair will be dispelled. Unstoppable! Request backup. Slain. Legendary. An ally slain the turtle. Destroy the turret. It is a blessing to bloom and to wither. Slain an enemy. The silence. Killing spree.
by. Mega kill! Double kill! Taste there. Shut down! Taste there. Leave! Ult is not ready. Request backup. We hold on ground. Our turret has been destroyed. The turret is under attack. Grabe yung frame drop ng lakas. An enemy has been slain. Ult is ready. I'll be the beacon that guides Necrokeep to the dark. Our turret is under attack. An enemy has been slain. The enemy has slain the dragon. Godlike. Tears and laughter. Such extravagant graces. Team destroyed a turret. Double kill. Is not ready. Your team destroyed the turret. Legendary. Double kill. Monster kill. Mind your steps. The Necrokeep is cold and hostile. Godlike! Your team destroyed a turret! Pangit na naman ka bonding. For one minute, Necrokeep will bathe the daylight. Triple kill! Your team destroyed a turret! Enemy double kill! Killing spree! Wiped out! Shame on you! Your team destroyed a turret! At yun nga po yung result. So, Victory! uncut, okay naman po. Tignan natin. Pwede nating i-review. Ayan po. So far, hindi naman tayo kulelat sa laro. Sa team lang. Ayan. Nice. Nice, G. So, pakita natin ulit yung ating setup at kung saan tayo nakakonect. Ayan po. Ayan po. Hub AX and Compass with Starlink Internet. Starlink ISP. So, ayan po. Yan tayo nakakonect.